si Iris kay Lavender para matingnan niya ang CCTV footage ng venue. Nagtanong si Lavender kay Iris kung anong koneksyon ng party sa aksidenteng nangyari sa kanilang bodyguard at saka sino bang hinahanap niya. Ang sagot ni Iris, isang gate crusher. Nagtanong ulit si Lavender kay Iris, pwedeng ibigay na lang nila sa pulis tapos sila nang bahala. Ngunit hindi pumayag si Iris dahil kailangan niyang makasigurado. Pero kahit anong tingin nila sa CCTV footage, wala silang nakikita na kakaiba ang kinikilos, kaya nabigo si Iris at nainis siya nito. Hindi niya alam na sa tabi lamang ang kanyang hinahanap. Napapansin naman ni Lavender ang init ng ulo ni Iris, kaya nag-offer siya kung pwede ba silang mag-inuman sa labas. Siya ang mamili ng lugar at nandyan ang kanyang kotse. Ihahatid niya ito pabalik dito. Pero hindi pumayag si Iris kasi kailangan na niyang umalis. Sinabi naman ni Lavender kay Iris na may naalala siya. Merong pumuntang tao dito sa kanyang party na kaduda-duda. Kaya pumayag na nga si Iris na mag-inuman silang dalawa sa labas ni Lavender para masabi nito sa kanya ang kaduda-dudang tao na pumunta sa kanyang party. Habang si Sandro, tinawagan niya si Pascual para pagsabihan ito na bantayan niya ng maigi ang kwarto ni Max Albano, talasan ang kanyang mga mata at baka dumalaw si Jasmine nito. At posibleng si Jasmine Flores ang nagpatumba sa kanya noong nakaraang gabi. Sa hindi inaasahan, gumising na nga si Max Albano at pumasok na rin si Vito sa kwarto ni Max para matingnan niya ang kalagayan ng kanyang bodyguard, pero hindi pa kayang magsalita ni Max. Gayunpaman, nung tinitingnan ng maigi ni Iris ang pagmumukha ni Lavender, parang nakilala niya ito dati. Kinakabahan naman si Lavender pero hindi niya pinapahalata at sinabihan niya si Iris, parang hindi. Kasi kung nagkakilala na silang dalawa, sigurado siya nito, maaalala niya. At nagtanong na nga si Iris kay Lavender na sabihin na sa kanyang tungkol sa taong kaduda-duda. Pero lalaki ang inilarawan ni Lavender kay Iris na nagpumilit na pumasok sa kanyang party at hindi niya sinabi na babae upang hindi niya pinaghinalaan si Jasmine. At naniwala naman si Iris nito. Mga ilang sandali tumawag si Vito kay Iris para ipaalam sa kanya na gumising na si Max. Kinakabahan ng gusto si Lavender nung narinig niya na gumising na si Max at baka ito na kanyang katapusan. At sinabihan niya si Iris na ihatid na niya ito sa ospital at pumayag naman si Iris. Kailangan nandoon siya sa ospital para malaman niyang kalagayan ni Max at kung kinakailangan niya itong patayin, gagawin niya para manatili ang kanyang katauhan bilang si Lavender. Sa pagdating nila sa ospital, pumasok na kaagad si Iris sa loob ng kwarto ni Max at hindi naman pumasok sa loob si Lavender at sa labas na lamang niya tinitingnan si Max. Noong nakita siya ni Max sa labas ay nanlaki ang mga mata nito at pinipilit na ituro ni Max si Lavender at agad na nga umalis si Lavender upang hindi sila maghinala sa kanya. Buti na lamang hindi napapansin ng mga Benavides ang tinuturo ni Max at pinapakalma ni Vito si Max dahil hindi pa siya magaling at kailangan pa niyang magpahinga. Noong nagmamadaling umalis si Lavender sa kwarto ni Max ay nagkabangga naman silang dalawa ni Sandro at buti na rin hindi siya namumukhaan nito. Tinitingnan naman ni Lavender si Angel habang kasama nito kanyang kuya at gustong-gusto na nga niyang malaman kung anak ba talaga niya si Angel. Hanggang nilapitan na niyang dalawang bata at nagtanong siya kay Gio kung mga anak ba sila ni Max. Sumagot naman si Gio na oo at nagtanong din siya kay Lavender kung kaibigan ba siya na kanilang ama. Ang sagot ni Lavender na hindi. Sinamahan lamang niya si Iris dito. Nagtanong ulit si Gio kay Lavender kung kilala ba niya ang kaaway ng kanyang ama. Nagtanong si Lavender kung bakit. Ang sagot ni Gio nang sabi ng kanyang ina na may nagtangkang pumatay sa kanyang ama. Biglang dumating naman si Lydia upang ibalita sa kanyang mga anak na patay na ang kanilang ama. Naaawa si Lavender nung nakita niya mga bata na umiiyak ito ng husto sa pagkamatay ng kanilang ama. Samantala, ipinakita na nga ni Sandro ang CCTV footage sa mga Benavides at hindi pa ito masyadong kita nilang babaeng pumunta sa bahay ni Max. Pero malamang talaga si Jasmine Flores ito. Nakita naman ni Iris si Lavender kaya nilapitan niya ito upang humingi ng sorry dahil nakalimutan niya na nandito pala siya sa ospital. Ang sabi ni Lavender, ang akala niya kasi kailangan pa ni Iris na masasabayan na pauwi. Ang sabi ni Iris, hindi na. Pinakuha na niya sa kanilang driver ang kanyang sasakyan.
Lumapit na din si Xandro kay Lavender at tinanong niya ito kung kilala ba niya si Max Albano. Ang sagot ni Lavender na hindi niya ito kilala at sinamahan lamang niya si Iris. Sinabi rin ni Iris na inhatid lamang siya ni Lavender dito. Sa pag-uwi ni Lavender sa bahay ni Aster, tinitingnan na naman niya ang litrato ni Angel at naawa siya nito sa bata nung nakita niya ito na umiyak ng dahil sa pagkamatay ni Max. Ang sabi ni Aster na siguro naman hindi siya nakilala sa CCTV. Ang sabi ni Lavender na si Jasmine Flores pa rin ang kanilang pinaghinalaan. Ang sabi ni Aster, mabuti na rin siguro ang nangyari kay Max. At least wala nang makakapagturo kay Lavender. Gustong gusto ni Lavender na makita niya na naghirap si Max. Kaya lang nung nakita niyang pamilya nito, naaawa siya. Ang sabi ni Aster, kung alam lang nila kung gaano kawalang hiya ang kanilang ama. Sa pag-imbestiga ni Xandro sa CCTV footage, nakita na niya na malinaw ang plate number ng sasakyan na ginamit ni Jasmine at kailangan nilang ma-identify kung kay Jasmine ba ito. Dumating na nga ang resulta ng DNA na matagal nang hinihintay ni Lavender at ibinigay ni Aster kay Lavender ang DNA test result. Sa pagbukas ni Lavender sa resulta, sobra siyang masaya dahil sa wakas nahanap na niya ang kanyang anak. Positive ang DNA test result nito. Habang si Lavender pumunta siya sa libing ni Max para makita niya ang kanyang anak at nahulog naman ang bola ni Angel. Kinuha ito ni Lavender kaya pumunta si Angel sa kinaroonan ni Lavender para kunin niya ang kanyang laruan. Sobrang masaya si Lavender dahil nahawakan na niya ang kanyang anak. Sinabihan niya ang bata na sumama ito sa kanya dahil maglalaro silang dalawa at sumama naman sa kanya ang bata. Pero biglang dumating sina Lydia at Gio kaya nabigo si Lavender na makuha niya ang kanyang anak. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.